Magandang araw po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating iTuro. Ang ating pong aralin ay Aralin Panlipunan 6th Quarter 2, Week 3. Ang ating pong competency ay galing sa MELC na susuri ang pamahalaang Commonwealth. Meron po tayong 4 na sangkap ng isang estado o bansa para tawagin natin siyang isang ganap na estado o isang ganap na bansa. Ano yung mga yon? Una, teritoryo. Dapat ito ay may nasasakupang lupain. Meron itong hangganan. Pamahalaan, mayroong gobyerno na nangangasiwa sa bansa o sa lugar na ito. Mamamayan, may populasyon o taong nakatira dito. At ang huli, soberanya. Ito yung kalayaang magpasya para sa sarili, para sa kanyang sariling kapakanan o sa pakikipag-usap sa ibang lugar o ibang bansa. Now, paalala lang natin na although nung panahon ng Amerikano, tayo ay binigyan ng karapatan na mamuno at sinasanay tayo sa pamumuno, ay hindi tayo ganap na malaya dahil wala tayong kakayahan na makipag-ugnayan sa mga panlabas na usapin. So dito, pag-usapan muna natin yung ating timeline. Insular Government of the Philippine Islands ang tawag simula sa pamahalaang militar hanggang sa pamahalaang sibil na itinatag ng mga Amerikano. Noong Agosto 14, 1898, tinatag ang pamahalaang militar para pigilan yung mga pag-aalsa ng mga Pilipino para tuluyang matanggap ang pamamahala ng mga Amerikano. Ang ating unang Governor General ay si General Wesley Merritt noong panahon na yon. At natapos naman ito noong ika-4 ng Hulyo, 1901, nang nagkaroon tayo ng pamahalaang sibil na kung saan si William Howard Taft ang ating naging unang Governor General. Natapos ang Insular Government of the Philippine Islands nang maitatag at kinikilala ng mga Amerikano ang tinatawag nating Republika ng Commonwealth or the Commonwealth Republic. Ito ay nangyari noong ika-14 ng Nobyembre 1935 nang pinirmahan ito ni President Roosevelt doon sa Amerika. Yun nga lang, dito sa ating bansa, noong ika-15 ng Nobyembre 1935, dito pinasinayaan ang Commonwealth. Ang unang naging pangulo nito ay si Manuel Luis Molina Quezon. Ang kapangyarihan ng pagkakabuo ng bagong pamahalaan ay sa bisa na rin ng Proclamation 2148 ni Roosevelt. Ngayon, dumako tayo dito sa mga iba't ibang punto. Bago natin suriin yung pamahalaang Commonwealth, siyasatin muna natin ano ba yung Commonwealth. Ang Commonwealth ay mula sa dalawang salitang common at saka wealth. Nung unang panahon, ito ay natatawag natin isang sistema ng pamamahala na masasabi natin na pero in reality, ito ay parang republika na rin. Ito ay democratic kasi nga meron silang nagkakaisang naisin. Iba't iba yung kanilang gusto pero meron silang iisang bagay na common, kaya nga Commonwealth. Ngayon, ano ba layunin nito? Ihanda ang Pilipinas sa loob ng 10 taon para pamunuan ang sarili. So, ang talagang target na pagkakabuo ng Commonwealth ay i-ready natin hindi lamang yung mga Pilipino, kundi yung pamahalaan o gobyerno mga ngasiwa kapag wala na mga Amerikano sa ating bansa. Kung naalala ninyo dati, nung tayo ay sinakop ng mga Amerikano, ang kanilang pinaninindigan ng panahon na yon ay para ihanda tayo sa kalayaan. Sumunod, ang naging pangulo natin ng unang pagkakataon ng naitatagang Commonwealth ay si Manuel Quezon. Ito ay naganap dahil siya ay naboto noong ika-17 na Setyembre 1935. At sa botohang ito, nakalaban niya pa ang dating Pangulo na si Emilio Aguinaldo. Ang ating naging vice-pangulo ay si Sergio Osmeña. Ang populasyon natin noon na 1935 ay nasa 15 milyon at naging 16 na milyon, humigit sa 16 na milyon noong 1941. At ang palitan sa pagitan ng piso at dolyar ay 2 piso katumbas ay 1 dolyar. So masasabi natin na matatag ang ating ekonomiya, syempre dahil ang humahawak naman nito ay mga Amerikano. Kaya halos pumapantay lang ating kakayahan sa pagbili o yung ating palitan nga ng currency. Ngayon, pag-usapan natin yung pamahalaang Commonwealth. Ano ba yung mga nagawa ng Commonwealth? Maraming nagawa ang pamahalaang ito, lalo na noong pasimula nito na si Manuel Quezon ang namumuno. Ang una dito ay yung Tenant Act. Ano ba yung Tenant Act? Ito yung batas sa kasama. Ang naisin kasi ng pamahalaan ay
mabili yung mga malalaking parte ng lupa at ipamahagi ito. Kung naalala niyo ito yung homestead law na kung saan binili ng pamahalaan na Amerikano yung mga lupa at pagkatapos pinamahagi sa mga magsasaka. So sa Tenant Act, yung mga nagsasaka talaga ng lupa, sila yung binibigyan ng pagkakataon na mabili nila yung lupa sa mas mababang halaga at saka ito ay nasa matatawag natin na dahan-dahan. Hindi ito minsanan nababayaran, kundi ito ay nasa, tinatawag natin na parang nasa monthly amortization. Yan. Ito ay binabayaran ng nasa sitwasyon na kung saan makakabayad talaga at hindi mahihirapan yung magsasaka. So, isa yan. Ikalawa, yung sistemang dummy. Ano ba yung dummy? Pag sinabi natin kasing dummy, ito yung masasabi natin na parang kunwari ito yun. So, tawag doon dummy. Now, sa sistemang dummy kasi, nagkaroon kasi ng pagkakaproblema dahil nagkaroon ng pagmamayari ang mga dayuhan. So, pag sinabi natin yung sistemang dummy, ito yung pagmamayari ng mga dayuhan sa negosyo o lupain sa bansa, sa Pilipinas. Ngunit, pinapakitang lokal ang may-ari. Ibig sabihin, ang front nila, yung nakaharap, yung nakita nila, Pilipino. Pero yung totoo, yung may-ari ng negosyo, yung may-ari ng lupa, ay banyaga. So, inalis yung sistemang dummy. Sumunod, minimum wage law. Ito yung pagkakaroon ng paglalapat ng tamang pasahod sa mga manggagawa. Hindi batay kung sino kakilala mo, o kaya hindi batay kung ano ba yung dapat mong tapusin a day. Ito ay kung ano yung babayad sa iyo bago ka magsimula. So, kinakailangan merong minimum wage para naman yung pasahod ay makakain yung tao na papasahurin. Ikaapat, 8-hour labor law. So, ano ba yung 8-hour labor law na to? Kasi, naniniwala noon ang ating pamalaan yung 888. Ano yun? Diba meron tayong 24 hours a day? So, divide natin yung sa 3. 888. Tatlo. So, sa 8 oras, trabaho. Para tuloy-tuloy na magawa yung dapat gawin. Tapos, 8 oras, recreation. Ibig sabihin, pwedeng paglilibang, pagpapahinga. So, para, sabi nga nila, mas effective daw yung mga isang manggagawa kung siya ay may sapat na pahinga at saka sapat na pagpapasiya sa kanyang sarili. At yung ikawalo naman, yung 8 oras ng pagtulog. So, ito yung 888, kaya nagkaroon tayo ng 8-hour labor law. Ibig sabihin, 8 oras lamang dapat ang mga trabaho para maging effective na tapusin na empleyado yung kanyang trabaho. Ikalima, Court of Industrial Relations. Ang tinatag ito para mapabuti ang ugnayan na nagtatrabaho at nakikipagtrabaho. So, nagkaroon tayo ng Court of Industrial Relations. Sumunod, ika-6, National Defense Act. Sa katunayan, ang National Defense Act ay ang unang batas na ipinasa ng bagong pamahalaan. Kaya ito yung tinatawag nilang Commonwealth Act No. 1. So, ang National Defense Act, ito yung pagkakaroon ng hukbong sandatahan ng bansa. So, maalala natin, nawalan tayo ng hukbong sandatahan kasi ang mga Amerikano ay tinalo nila tayo sa digmaan at dahil doon ay lahat ng mga armas natin at ang ating pagkakaroon ng organisasyon sandatahan ay nabuwag. Dahil dito ay kinuha ng mga Amerikano yung pangangasiwa sa bansa pagdating sa larangan ng sandatahan. Pero since 10 taon, after ng Commonwealth na maitatag, aalis din sila, kinakailangan ay mai-ready yung ating bansa sa pagkakaroon ng kanyang sariling hukbong sandatahan para maipagtanggol niya yung kanyang sariling interes at the same time yung kanyang sariling teritoryo. Ikapito, Education Act of 1940. Marami nakalagay dito sa Education Act of 1940 na ito. Ano yung mga to? Bigyan natin ng una, pagiging 6 na taon mula sa 7 taon sa elementarya. Dati kasi, ang ating taon sa pag-aaral sa elementarya ay 7. No? So, sa bisa na Education Act of 1940, ay naging 6 na lamang to, nabawasan na 1 taon. Ano pa yung nasa Education Act of 1940? Siyempre, nakalagay doon yung ating mga buwan ng pagpasok. Ito ay mula Hulyo hanggang Marso. Okay? Next, yung 7 taon, ang isang bata ay pwede siyang pumasok sa unang baitang. Yan. So, nagkaroon ng identification, kinilala anong edad yung pwede para sa grade 1. Sumunod,
pagtuturo ng wastong pag-uugali, bukasyon at nasyonalismo. So yung binigyan ng focus sa Education Act din ito ay pagtuturo ng magandang ugali daw. At the same time, yung mga bukasyonal para magkaroon ng trabaho ang mga nag-aaral kung sakaling hindi nila mapagpatuloy sa mataas na pag-aaral ang kanilang mga sarili. Sumunod, yung nasyonalismo para pag-isahin muli. Ikawalo, adult education. Ito naman, yung pagbasa at pagsulat ay itinuturo sa mga may sapat na gulang. Ito yung parang alternative ng ALS. Kasi, or ito yung pasimula ng ALS. Kasi, yung mga ibang mga ibang mga tao that time, syempre, hindi naman lahat nabigyan ng pagkakataon na matuto nung nasa sapat silang gulang. Na medyo umidad na sila, kinakailangan pa nilang matutong bumasa at saka sumulat. So, nagkaroon tayo ng adult education. Ikasyam, pambansang wika. Kung tatandaan ninyo, noong sinakop tayo ng mga Amerikano sa pamahalaang militar hanggang sa pamahalaang sibil, mahigpit na ipinagbawal yung paggamit ng Filipino para wala tayong pagkakaisa, para maiwasan na magkaisa tayo laban sa kanila. Pero, since nire-ready nila tayo na magkaroon ng kalayaan, nagkaroon na ng pagkakataon na magkaroon tayo ng pambansang wika. Dahil napakadami ng wika sa Pilipinas, bukod pa sa mga dialekto. At dahil dito, Filipino ang ating naging pambansang wika, ngunit ang pinakabatayan ng wikang Filipino ay ang Tagalog. Sa Executive Order number 134 na pinasa noong ika-30 ng Disyembre 1937, yung Filipino nga ay ginawang wikang pambansa natin. Sa wikang pambansang ito, tandaan natin na may mga taong nagpakahirap para dito. Nandito ang surian ng wikang pambansa na naging pinuno, si Jaime C. de Vera. Ito, na kung saan siya yung nangasiwa at naging kinatawan din ng pamahalaan sa Amerika patungkol sa usapin, lalo na sa wikang ito. Sumunod, si Lope K. Santos. Siya ang ama ng malarilang Filipino. Kung si Manuel Quezon ay kilala bilang ama ng wikang Filipino, yung balarila, kung paano gagamitin, bubuuin yung mga salita, kung paano magkakaroon ng kahulugan ng mga salita sa Filipino, ito ay ginawa ni Lope K. Santos. Yung K na to, actually, hindi to K, C to. Kasi Lope Canseco Santos. Pero batay doon sa itinatag niyang balarila, sinundan niya na rin to, na imbis na gamitin ang letter C, gagamitin ang letter K. Yan. So ngayon, ika-10. Ito ay masabi natin isa sa mga napakahalaga na naganap ng panahon sa Commonwealth. Ito yung pagboto ng kababaihan. Yan. Maraming mga kababaihan ang nanguna para ang mga kababaihan din ay magkaroon ng kalayaan at na maiboto at iboto. Si Dr. Maria Paz Mendoza Guanzon ng Liga Nacional de Damas Filipinas ng 1921 ay isa sa mga doon. Si Dr. Maria Paz Mendoza Guanzon ay kauna-unahang nag-graduate sa UP Medicine noong 1912. At the same time, ito rin si Dr. Maria Paz Mendoza Guanzon ay isa rin sa unang babae, no, na masabi natin na talagang ito kasing nilagay niyang Liga Nacional de Damas de Filipinas, ang talagang layunin nito ay magkaroon ng kalayaan ng ating bansa. So isa sila sa mga tumayo bilang spokesperson o tagapagsalita ng mga kababaihan para magkaroon ng karapatang mamuno at iboto ang mga babae, para magkaroon ng pantay na karapatan sa mga kalalakihan. Noon namang ika-Abril ng 1937, nagkaroon ng plebisito. Ano ba yung plebisito? Pag sinabi natin plebisito, ito ay pagkuha ng boto. Pero hindi ito kamukha ng botohan ng sa nag-e-elect tayo ng mga opisyal. Hindi ganon. Ang plebisito naman ay meron lamang isang tanong na minumungkahi or meron lamang isang tanong na ibinibigay. At ito sometimes ay answerable ng yes or no o kaya may pagpipilian ka lang dalawang bagay. So sa plebisitong ito, ang pinagpipilian ay para malaman ano ba yung saloobin ng mga kababaihan tungkol sa pagboto. Sa palagay ba nila dapat itong gawin o hindi? So sa 600,000 na lumahok sa plebisito, 500,000 ang pabor na magkaroon ng karapatan sa pagkakahalal at pagboto ang mga kababaihan. Kung kaya, si Carmen Planas
ang unang babaeng konsehal ng Maynila noong 1937. So ito si Carmen Planas. Yan. At yun namang unang babaeng mambabatas ng Agusan noong 1941 ay si Elisa Ochoa. Ito siya. Yan. So yan yung mga unang mga naging ito ay naging konsehal. Ito naman ay naging kongresista. Sila yung mga unang mga kababaihan na naluklok sa posisyon. So ngayon, kailangan natin, ano yung konklusyon natin? Ang konklusyon, ang Commonwealth ang naghanda sa bansa tungo sa pagsasarili nito. Okay? Ikalawa, nakatuon sa edukasyon, ekonomiya at nasyonalismo ang mga naipatupad na batas. Kung papasin ninyo yung mga batas na yon, no? Ikatlo, nagkaroon ng karapatang bumoto at iboto ang mga kababaihan. Ikaapat, Filipino ang naging pambansang wika. Ikalima, nabago ng Commonwealth ang ilang hindi pantay na patakarang na ipatupad bago ang pamahalang ito. Kung naalala niyo yung Pering Aldrich Act, na kung saan yung pagkakaroon ng kota at saka yung pagtatanggal ng mga tax, ng buwis. So, noong si Quezon ay naging pangulo sa pamahalang Commonwealth, nagkaroon lamang ng extension ng 2 taon na 2 taon na lamang yung palitan ng produkto na ito pagkatapos ay magiging patas na. So, maraming nagawa si Quezon sa kapakanan din ng ating bansa. Kaya masabi natin na napakahalaga talaga ng Commonwealth. So, ito yung ating competency. Nasusuri ang pamahalaang Commonwealth. Ito po si Teacher Bong nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po sa pakikinig.